Inusisa ng House Committee on Human Rights ang paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa kaso ng missing sabongeros at kung napoprotektahan ba ng sapat ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Sa pagbubukas ng pagdinig ng House Committee on Human Rights sa issue ng mga nawawalang sabongero, kinwestiyon ni Committee Chairman at Manila 6th District Representative Benny Abante ang tila mabagal na pagsasampa ng kaso sa korte sa mga dawit sa krimen. Sa ulat kasi ng Department of Justice, ang 7 charges laban sa 62 individual ay nasa preliminary investigation pa lamang. Wala pa talaga kayong na-file na charges. All of them are under investigation. Justice delayed is injustice. And justice denied, correct? Yes, Oo. Your Honor. Paliwanag naman ng DOJ, Agosto lamang na ihain sa kanila ng PNP-CIDG ang mga reklamo at kailangan pang isagawa ang preliminary investigation bago may labas ang resolusyon kung iaakit ba ito sa korte. Kasama sa 62 naharap sa reklamo ay ang 18 pulis na idinawit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Kinwestiyon din sa pagdinig kung bakit hindi pa rin naisasailalim hanggang ngayon sa Witness Protection Program ng DOJ si Patidongan. There's no official coverage for witness protection program for our witnesses yet. No official coverage yet, notwithstanding the very importance and the urgency of the matter. I think there's no doubt that something like this is definitely urgent. And we expect, of course, DOJ to act swiftly. Paliwanag naman ng DOJ, may kinaharap ding kasong kidnapping si Patidongan hinggil sa missing sabongeros, kaya't pinag-aaralan pa kung kwalipikado itong maging state witness. Kaugnay naman sa retrieval operation sa labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake, iniulat din na umabot na sa 401 pieces ng human skeletal remains ang narecover sa 17 iba't ibang lokasyon ng lawa. Samantala, inireport din ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na simula noong 2023 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 52,000 ang naipasarang sites at domains ng isabong. Pero aminado ang CICC na sa oras na may block ang mga website, nagagawa ng isabong operators na mag-set up ng bagong sites sa loob lamang ng ilang segundo. Kinwestiyon sa pagdinig kung bakit hindi naaresto ang mga operator ng isabong. Paliwanag naman ng CICC at PNP Anti-Cybercrime Group. Internet offers anonymity to users. So yung mga criminal ho natin are using these technologies. May virtual private network po sila, meron po silang anonymity tools para hindi naman po sila makikilala. And most of these online sabong platforms are actually hosted outside of the Philippines. They use alternative or backup websites after blocking of NTC. And advanced users can still access NTC block websites through domain name system configurations. Sabi pa ng PNP-ACG, nasa kasalukuyang mga batas, walang probisyong nagsasaad ng malinaw na parusa sa pag-livestream o pag-broadcast ng sabong. Hinggil dito, nakikipagtulungan na ang CICC at PNP-ACG sa National Telecommunications Commission at telco companies upang mabilis na madetect at mablock ang isabong sites. Nakikipag-ugnayan din ito sa online money platforms at Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapigilan ang pagpasok at paglabas ng pera sa isabong. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.